May patugang lods. Saka yung bathtub. Tayo. Lumot na. O, dahil sira siguro. Ayan. May lumot na. Ayan. Steady. Ibig sa pagtanas ko, may kuryente ba dito? Kasi hindi ito kuryente eh. Dali lang ha. Ayan o. Hindi yan kuryente. Ah. Diba? Hindi ako. Grabe. Nagulat ako. Sorry. Nagulat ako sa tunog. Ayan, walang tunog. Kanina tumutunog tugang lods. Kanina tumutunog. So, hindi ko alam. Ang hirap explain kung nagkataon o talagang parang may umawak sa akin. Grabe, nagano yung ko tugang lods. Sorry, parang may humipo sa tumundog yung REM pad tugang lods. Steady din, so may kuryente dito. May nasasagap tong EMF meter natin. Steady siya oh. Hindi naman pwedeng ganyan. So ganyan ba? Di ko din alam. Sa mga may alam, tuwang loads, sa mga may alam, pwede nyo ba i-comment? Pero feeling ko kuryente. Pero pag kuryente, di ba dapat steady dun sa pinakatas? Oh, wala na. Shit, wala na. Ayan. Oh, tuwang loads. Wala eh. Di ba? Uy! Puto universe. Madilim, malawak, at matagal ng abandonadong mansyon. Kasabay pa ang iba't ibang kwentong katatakutan at kababalaghan sa lugar. Pinasok ko para maranasan at maramdaman ang mga nakakakilabot na kwento sa isang lumang mansyon sa Bicol. Makikita na halos sira-sira na at nabubulok na ang iba't ibang parte ng mansyon. Subalit bakas pa rin ang ganda sa ibang bahagi nito. Marami ang nakaranas ng mga nakakakilabot na kwento sa lugar. At kahit may kilabot man akong naramdaman, ay mas nagibabaw pa rin ang kagustuhan ko na mapasok ang loob nito para ma-explore. Tugalots, magandang hello at nandito ulit tayo sa isang lugar na abandonado. Ngayon ay nasa labas pa lang tayo para makita nyo naman yung background ko. Ayan, ilawan ko. Ay, yung background ko. Papasukin ko yan at titingnan ko kung ano yung nasa loob at makita kung ano yung nangyari dito. Kasi ang history nitong lugar na ito ay matagal na itong ginawa. Kumbaga, panahon pa ng hapon ay nagawa na to. Naging na itayo na ito at naging dormitoryo pa nga ito ng mga madre noong panahon, ang sabi sa kwento ng mga lokal. At syempre dito sa Bicol, ito ay ginamit din noong panahon na parang naging isang itong abandonadong lugar na to, naging munisipyo din daw to eh, ang sabi sa kwento. So yun, ganun gagawin natin Tugang Lodge mamaya. Iisa-isay natin yung detalye nitong abandonadong lugar na ito. Maingay kasi nasa tabi to ng kalsada.
Medyo maingay talaga, pero titingnan natin sa loob kung rinig pa yung ingay. Tara, puntahan natin Tugang Lods. Agad ko itong pinuntahan para simulan ang pag-i-explore sa abandonadong mansyon. Ayan, Tugang Lods. As usual, dala ko yung aking REM pad. Ito yung loob. Ito. At by the way, Tugang Lods, ang kwento din pala dito, meron ditong mga inimbak na sasakyan na mga na-involve sa vehicular accident na mga namatay. At andito yung mga sasakyan. Titingnan ko din mamaya. Ayan, yung mga na-involve sa accident. So mamaya papakita ko yan. So in the meantime, ikutin ko muna to. Papasukin ko muna tong lugar na to, Tugang Lods. Sisimulan ko dito. Kitang-kita ang kalumaan ng lugar, kung kaya mas nakakakilabot ito kung titingnan. Talaga masukal sa ano, sa labas pa lang. Ito siya. Ooh. Dito. Ito yung loob, Tugang Lods. Ayan. Ito yung loob niya, oh. Oh, Tugang Lods. So ayan, ito yung loob niya talaga. Oh, uy, ulat ako, kala ko may yan eh. So ngayon, explore ko muna to saglit. And then gagawin natin pag medyo iba yung Pagpasok ko sa isang CR, ay ito ang bumungad sa akin. Isang maliit na bathtub at mga nagkalat na gamit sa sahig. Mga gamit pa, oh. Yan, oh. Mga gamit pa, Tugang Lods. Tsaka yung bathtub. Dito tayo. Lumot na, oh, dahil sira na siguro yung bubong nito. Ayan. So may lumot na. Uy, ano yun? May lipad na ano. Dito ay merong, yun, may unan pa, oh. Ginamit pa ito dati ng tumira dito. CR. Tapos sa parting ito ay hinanap ko kung saan ang sinasabi nilang basement ng mansyon na may nakuha umanong patay na lalaki na may nakatarak pang samurai sa kanyang dibdib. Ang kwento pa dito, Tugang Lods, kasi ang sabi dito, yung huling natagpuan ditong patay sa basement, may basement, by the way, may basement to, at yung natagpuan dito ay patay na may nakatarak sa kanyang samurai ayon sa kwento. So doon natin, tingnan natin kung papatunugin yung REM pad natin doon. Okay, Tugang Lods, silipin natin. Dito daw yung daan. Yan. Yun, oh. Ayan, Tugang Lods. Ito yung sinasabi kong mga ano. Uy, may daga. Ayan, oh. Laking daga. Uy, saan pupunta yan? So, ayan. Ayan yung truck. Truck din yan eh. Mga kasama pa yan sa na ano. Ito yung Tugang Lods. Pababa doon. Sa basement. Ayan, yun. Tabi-tabi po. Ayan. Ay, grabe, ang basement. Kakaibang kilabot agad ang aking naramdaman nang marating ko ang basement. Nakatakot. Sa loob ay makikita ang napakaraming nagkalat na gamit na hindi ko lubos maisip kung saan ito nanggaling. Daming gamit. Pati bang gamit? Kasi pinapasok siguro ito ng ano, ng baha. Uy. Naririnig ako, ah. So dito Tugang Lods sa basement, natagpuan yung namatay na lalaki na may nakatarak pa na, uy,
Ayun. Nakatarap ng ano. Ayun. So ayan, Tugang Lods. Yung basement na to, ito yung ano, ito yung medyo creepy. Tingnan mo, ito Tugang Lods, oh. Oh. Baka may ano pa dito, yung gamit, no? Daming mga gamit, oh. Yun, oh. Baka kasi may kung ano nakasuksok na dito. Tabi po. Yan, Tugang Lods, mayroon pa dun, oh. Kahit lang, ha. Tabi-tabi po. So yan yung ano, parang basement. Ito nga, kwarto pa dito. Grabe, Tugang Lods. Kapato nga ako dito. Walang mapatungan, ah. Wait lang. Ito. So may rempad ako dito. Titingnan ko lang. Tugang Lods, kung nakikita ba ako? Nakita naman siguro ako, no? Ayan. So kita naman. So dito, Tugang Lods, dito nakuha yung patay sa lugar na ito. Subukan natin mag-ano ng rempad dito. Dito ay nilapag ko ang rempad at sinimulan ko agad ang pagtatanong. Sa Tugang Lods, dito ko ilalagay. Ari ko, nadulas ako. May putik. Ayan, yan Tugang Lods. Malayo na ako. Ayan yung rempad natin. Tugang Lods. Creepy ng likod. Parang may ano eh. Parang may naririnig ako something na ano. So ayan, yung rempad natin. Tugang Lods. Doon ko nilagay. At kita naman siguro ako. Ayan. Ito yung rempad. Ito. Tugang Lods. So ayan, malaki tayo sa Tugang Lods. At ito. Dito sa medyo malinis tayo apak. Ayan. Ayan yung paligid ko. Ayan, Tugang Lods. Kasi ayan nga, oh, makikita nyo. Oh. Ayan yung palibot dito sa ibaba. Kumbaga, siguro binahato. Tapos nag-ano dyan. Nag-ano yung tubig. So lahat ng gamit pumunta dito sa ilalim. So ayan, Tugang Lods. Tingnan natin to. Rempad. Again, kung meron ditong ano, spirito, pwede nyo bang pailawin tong rempad? Lalapitan nyo lang yan. Lalapitan nyo lang, tapos tutunog na yan. Ito, napulang ito. Ayan. Rempad yan, tapos maglalagay din ako ng ghost ball para sigurado lang. Wait lang. Wait lang, ha. Ilalayo ko lang din. Para lang din ano. Malayo, hindi tayo madidetect niyan. Uy, syempre ako yun siguro. Ayan, yung ghost ball, nilapag natin. Ayan, yan. So ngayon, yung ghost ball na yan, ayan, umiilaw naman, di ba? Ayan. Ano yun? Kanina pa kami naririnig eh. So parang Ilalapag ko sana ang ghost ball nang bigla na lang akong nakarinig ng kakaibang tunog. Subalit, isinawalang bahala ko na lamang ito. So again, may ghost ball, pwede nyo pailawin po yan para ipakita sa mga hindi naniniwala na kaya nyo gawin yung mga ganyan bagay. Okay? So ito, talaga. Hindi ako mapakali, Tugang Lods. May naririnig ako. So okay. Wait lang. Medyo na ano lang, praning lang ako. Ito, itong naapakan ko. Malinis naman na part na to, pero nakaumbok lang na lupa. Meron akong motion ilalagay ko dito sa malayo. Ayan. Malayo ako, motion. Mag-calibrate lang siguro yon. So motion detector, rempad, tapos ghost ball. Okay. So ayan, mga gamit na yan, pwede nyong gamitin para ipakita na kung naandito pa rin kayo.
Pwede yung lapitan yung isa dyan, iilaw to ghost ball, tutunog yon at eto tutunog din. At gagamitan ko ng EMF meter para maano natin. Pagbukas ko ng EMF meter, ay labis ang pagtataka ko dahil tila nakakasagap ito ng malala kung kaya ito nagwawala. Inisip ko na baka may kuryente itong nasasagap sa labas. Kung kaya gano'n na lamang ito ka-active. Baka may kuryente lang na nadidetect dito kaya ganito to. Feeling ko may kuryente to na nadidetect. Kasi tingnan nyo oh. Tingnan nyo tugang loads. Palo ng palo siya. Oh. Oh. Ha? Kuryente ba to? Nawawala oh. Ha? Kuryente kaya to? Baka kuryente to. Hindi kaya kuryente to? Oh. Ganito yung palo niya. Oo. Mga palo, nawawala. Yung EMF. Grabe, grabe. Tumunog. Tumapalo kasi tugang lods oh. Tumunog yung REM pad. Pero ito, hindi ako makapano kasi nagwawala. Ibig sabihin, kuryente siguro to. Oh, tugan lods, nakikita nyo? Yung palo ng EMF. Dapat pitik-pitik lang yan, parang nag-steady siya eh. Ayan oh. Diba? So tamang ano lang siya, tugang lods. Parang may nadidetect siya na something, di natin alam kung ano to. Diba? Oh, steady eh. Steady dito. Dito ang lakas oh. Pag dyan, ang lakas, diba? So ibig sabihin, dito, steady din. So may kuryente dito. May nasasagap tong EMF meter natin. Steady siya oh. Di naman pwedeng ganyan. Pag ganyan ba, di ko din alam. Sa mga may alam, tuwang load, sa mga may alam, pwede nyo ba i-comment? Pero feeling ko kuryente. Pero pag kuryente, di ba dapat ano? Steady dun sa pinakatas. Oh, wala na. Shit, wala na. Ayan, ayan, ayan. Oh, tuwang loads. Wala eh. Di ba? Uy, putong inamers. Sabay na tumunog ang REM pad at motion detector na ibig sabihin ay may nasagap o dumaan mismo sa harapan nito. Palo ng palo yung EMF meter natin. Ilang segundo pa lamang ang nakalipas ay tumunog muli ang REM pad. Wait lang, hindi ko to gagamitin na EMF meter. Okay. Sinapawisan ako, sorry. Okay. Yung ghost ball. Tama. Ano? Tugang Lods, ayan yung ano, tumutunog kanina pa. Isa pa nga, ipakita nyo kung talagang ano, lapitan nyo na nakaharap ako. Lapitan nyo na nakaharap ako para maano talaga nila. Kasi di ko alam kung ako lang din yun. Tumunog kasi sabay siya eh. Kung kayo yung nagpatunog nito kanina, pwede nyo bang daanan ulit? Kung kayo yung dumaan dito, pwede nyo bang daanan ulit? Yung ito. Yan o. Tugang Lods. Tunog, naririnig ko kasi masyadong ano eh. Diba? So ngayon, ipakita nyo na ano, patunogin nyo naman yung ano namin, ay yung gamit kong REM pad. Ito yung REM pad. Ito naman yung ano, tawag dito, motion sensor. Ayun, sa malayo, motion sensor yan. Tapos ito, ghost ball to. Okay? So, patunogin nyo. Maya-maya pa ay naramdaman ko na tila may dumampi sa braso ko. Ayan, walang tunog. Nalapis na ikinagulat ko. Sabay bigla namang tumunog ulit ang REM pad. Hindi ko alam. Ang hirap explain. Kung nagkataon o talagang ito parang may umawak sa akin. Grabe, nagano yung ano ko, Tugan Lods. Sorry, parang may humipo sa... Tumundog yung REM pad, Tugan Lods. Grabe, kinakabahan ako. Grabe ka naman. So ayan, sige. Para tapusin to, sa mga naandito, pwede yung patunugin ulit. Lalabas na ako, patunugin nyo ulit yung mga gamit ko na naandito na isa-net up. Kahit ulit iyon, yung ano. Kabado man, pinagpatuloy ko ang aking pagtatanong.
Subalit wala na akong nakuhang tugon. Ibig sabihin tugang lods. Walang response. Kanina meron eh. Tataka lang ako dun sa EMF meter. Kinakabahan kasi ako nung EMF meter na to. Kung ang nadidetect ba nito... Pinuksan kong muli ang EMF meter. Subalit ganun pa rin ang nangyayari. Kanina kasi pumapalo eh. Diba? Kasi pag tinapat ko dito, wala naman. Ba't kanina meron? Sabihin dito, steady Pag dito, steady. Ibig sabihin, may didetect dito ang ano. Diba? Tugang lods. Steady siya. So, hindi to ibig sabihin, may kuryenteng nasasagap. Kasi pwedeng masagap nito yung kuryente. Itong EMF meter. So, steady Dapat pumipitik-pitik lang siya. Steady, ibig sabihin, pag tinaas ko, may kuryente ba dito? Kasi hindi to kuryente Lalo akong kinilabutan nang tumunog muli ang motion sensor. Diba? Hindi ako... Grabe. Nagulat ako. Sorry. Nagulat ako sa tunog. Ulitin ko. Dito, ganyan. Sige nga, kung tutunog ulit. Ganyan. Ito kasi pinapakita ko kanina sa sumunog. Wala naman. Ay, nako. So anyway, again. Kanina parang may humipo sa Hindi ko din alam kung ano. Tapos ito steady. So, hindi ako naniniwala na to. Ibig sabihin, may nadidetect lang tong energy dito na hindi kuryente or kung ano man na nagaganto to. Steady dapat. At dahil bumibigat na ang aking pakiramdam sa loob ng basement, ay nagdesisyon ako na lumabas na dito at tapusin na ang aking vlog. Lala. Hindi siya nag-steady, nag-ano nga siya. Grabe. Tugang lods, kinakabahan naman ako. Pag ganyan nakikita ko, ibig sabihin Tugang lods, kinakabahan na ako. Siguro, ito na yung oras para tapusin yung vlog natin. Ang gusto ko lang ipakita sa iba. Tumatay yung buho ko dito. Hindi ko alam. Pero ako, gusto ko lang ipakita sa vlog ko na irespeto yung gantong lugar na hindi basta-basta ang ganito. Kung ano man nangyari dito, mas malalim pa sa nalalaman ko. So, tatapusin ko na Tugang Lods dito ang aking vlog. At sana sa mga umabot dito sa dulo ng video ko, nagpapasalamat ako kasi tinatapos nyo yung video ko, yung vlog ko. So, sana abangan nyo lagi yung upload ko. At suporta and share nyo din sa mga kaibigan nyo na ganito ganyan. Sorry, pawis na pawis ako. Nasa basement ako, Tugang Lods. So, ito, Tugang Lods, tatapusin ko na. Maraming salamat. At thank you sa panonood. Appear Tugang Lods, lalabas na ako. Binaybay ko ang daan paakyat mula sa basement para makalabas dito. Dahil kakaibang kilabot na ang aking nararamdaman. Ano man ang mas malalim pa na kwento sa abandonadong mansyon na ito sa Bicol, may kababalaghan man o pagpaparamdam ng mga espiritong hindi matahimik sa lugar, may hiwaga o misteryo man sa mansyon na ito, ay mananatili itong nakakubli rito.